Huwag ka nang magpumilit. Mula ngayon, ang tufuerya ay kay Junjun na. Kuya, hindi ka na bata. Huwag umasa sa tofuerya habang buhay. May nililigawan ako. Ang tofuerya ang magiging puhunan ko para makapag-asawa. Ito ang iniwan sa akin ni tatay. Ako ang nagpakahirap araw-gabi. Mahigit 10 taong pinag-aralan to, siya. Ni isang tokwa hindi pa nagawa. Bakit siya ang makakakuha? Paggawa lang ng tukwa yan, kayang-kaya ng kahit sino. Ano nang ingay-ingay mo dyan? Sinabi kong kay Junjun yan. At saka, yung 500 piso ko sa drawer kahapon, nawala. Ikaw lang ang maagang gumising sa bahay. Ikaw kumuha, no? Paano naman ako makakakuha ng pera sa sarili nating bahay? Lahat ng kinikita ko sa pagtitinda ng tokwa, ibinibigay ko sa'yo. Kung hindi ikaw, si Junjun kaya? Siya kumuha. Buong araw kahapon, nasa labas siya para magnegosyo. Kuya, kung ayaw mong tanggapin, magtayo ka na lang ng sarili mo. Magaling ka naman, di ka mamamatay sa gutom. CJ, sa inyo na ang tufuerya. Si Junel too, di ba? Bakit bitbit-bitbit ang mga gamit? Aalis? Narinig ko, nag-away silang magkapatid dahil sa recite ng tukwa. Hay, kahit magkapatid, dapat malinaw sa pera. Junel, hiwalay na tayo. Sabi ni Mama, wala ka namang sariling bahay. Masasaktan lang ako kung sasamahan kita. Chen Jianjun. Giawang. Sinusumpa ko si Chen Jiangwo dito sa lugar na ito. Sa loob ng 3 taon, babalik ako ng marangal. At pagsisisihan niyong lahat ang ginawa ninyo ngayon. Tatay, sinabi mo gawin ng may konsensya ang tokwa. Pero ngayon, Junel, hinanap kita buong araw. Kuya Dagat. Kumain ka muna. Mainit-init pa ang pork sinigang na to. Kuya Dagat, salamat sa'yo. Anong salamat? Ang labo ng nanay mo. Hindi ba niya alam kung gaano ka naghirap para sa pamilyang to? Tigilan mo na yan, tapos na yon. Anong plano mo ngayon? Di ka naman pwedeng tumira sa ilalim ng tulay magpakailanman. Kaya ko pa magtokwa. Basta may gilingan at pambigat. Mabubuhay ako. Tara, kilala ko si Lolo Wang sa dulo ng baryo. May luma siyang gilingan. 3 taon nang di ginagamit. Samahan kita. Pero pinagbantaan ng nanay ko, sino man tumulong sa akin, kalaban niya. Anong takot? Isang magtataho lang ako. Di ako takot sa kanya. Pasok ka. Ay, Junel, hindi. Di ko ipapahiram to sa'yo. Sinabihan ako ng nanay mo, ninakaw mo raw ang pera ng pamilya. Lolo Wang, hindi ako magnanakaw. Pinagbintangan lang ako ng kapatid ko. Alam ko namang hindi ganun ang ugali mo. Matino ka nung bata ka pa. Pero pinagbantaan ng nanay mo, sino man tumulong sa'yo, kalaban niya. Lolo Wang, hindi ko hihiramin. Upakan ko po. Babayaran ko buwan-buwan. Sige, anak. Nasa likod bahay ang gilingan. Doon ka na lang gumawa. Pinaupa pa ni Lolo Wang sa kanya ang gilingan. Mabuti. Lahat na lang kalaban ko. Siyam na ikot bawat paggiling. 3 kutsarang balatong bawat lagay. Ay, yung tinuro niya sa akin isa man, di ko nakalimutan. 85 grado, kundi mapait o malambot. Kulang ng 1 grado, hindi maghuhulma. Nagtagumpay ako. Nagtagumpay ako. Nagawa ko. Ang bango. Mas mabango pa sa gawa ng tatay mo. Lolo Wang, tikman niyo po. Ganito talaga ang lasa ng tofu ng tatay mo. Yan ba yung panganay na Chen na pinalayas? Makain ba ang tofu niya? Yun daw, nagnakaw ng pera sa pamilya. Kung pangit ang ugali, pangit din ang gawa. Tofu. Matandang tofu milhojas. Alam kong magluluto ka rin ng sarili mong tofu, di ba? Bigyan mo ako ng 10 kilong tofu. Makain ba talaga yan? Lola Zhang, di ka ba natatakot sa sasabihin ng iba? 40 taon na akong kumakain ng tofu nyo. Alam ko kung sino ang magaling magluto. Ibang-iba ang lasa ng tofu ng nanay mo.
Huwag kayong mag-alala, may para sa lahat. Bigyan mo ako ng 2 kilo. ₱1, ₱2, ₱3. Nabenta na lahat. Junel Chen, ang galing mo talaga. Ang galing-galing mo. Junjun, alas 10 na. Tumayo ka na at magluto ng tofu. Yung natirang tofu kahapon, panis na. Ano ba yung pagmamadali? Di naman mabebenta yan. Paano naman hindi mabibenta? Noong nandyan pa kuya mo. 200 kilong tofu araw-araw, naubos bago pa mag-umaga. Noon lang yun. Lahat ng tao, kay Junjun Chen na bumabili ng tofu ngayon. Sino pa ang bibili sa atin? Di ba pwedeng gayahin mo man lang kuya mo? Alas 3 pa lang ng umaga, gising na yon. Di ko gagayahin yun. Habang buhay na paghihirap lang ang kapalaran niyan. Malaking bagay ang balak ko sa buhay. Malaking bagay? Anong malaking bagay ang nagawa mo? Pagbibili ng cassette tapes, nalugi ng 2,000. Pagbibili ng damit, nalugi ng 3,000. Ngayon, pati yung tufuerya, malapit nang masira sa'yo. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Kung di lang dahil sa'yo, na pinilit mo akong mag-manage nitong basurang tofuryang ito. Mayaman na sana ako ngayon. Junel, inagaw mo ang negosyo ko. Hindi ito magtatapos dito. Huwag kayong bumili ng tukwa ni Junel. Para makatipid, ginagamit niya ang bulok at amag na matatandang balatong. Tingnan niyo, hindi na kailangang magsalita pa. Mabuti o masamang tokwa, naamoy mo lang, alam mo na. Ano ang balak mo? Lola Zhang, amuin niyo ang 2 pirasong tokwa na ito. Mabango. Ito ang tunay na amoy na matandang tukwa. Ay naku, anong amoy yan? Maasim at mabaho. Ito, matagal na kasi itong nakahiga. Sige, kung ganoon ang sasabihin mo, panoorin niyong lahat. Dito Lee, pahiram ng 2 mangkok ng kumukulong tubig. Diyos ko, ang laki ng pagkakaiba. Kung kinain ito, hindi ba't mapapasok sa ospital? John, noong nakaraang araw, bumili ka sa akin ng 50 kilong bulok na balatong. Sabi mo, ipapakain mo sa manok. Nagtataka pa ako, kailan ka nag-alaga ng manok? Yun pala, ginagamit mo pa gumawa ng tukwa at ipagbili sa mga tao. Napakasama mo talaga. John Chen, hayop ka. Ibalik ang pera. Ibalik nyo ang pera namin. Ginoong Chen, nakita ko ang ginawa mo. Paano mo ginawa ang tukwa mo? Ako ang taga-kusina ng ospital ng bayan. Nakita ko ang lahat, talagang maganda ang tukwa mo. Gusto ng aming ospital na umorder sa iyo ng 50 kilo ng tukwa araw-araw. Pangmatagalang kontrata. Ayos. Walang problema. Pero may isa kaming kondisyon. Kailangan mayroon kang business permit at sanitary permit para ma-reimburse ng aming accounting at masiguro ang kaligtasan ng pagkain ng mga pasyente. Business permit wala pa akong nai-apply. Ngayon, sinusuportahan ng gobyerno ang legal na pagnegosyo ng mga individual. Hindi naman masyadong mahal ang mag-apply. Kapag nakakuha ka na, puntahan mo ako para pirmahan ang kontrata. Yun pala, napakahalaga pala ng permit. Hindi lang para sa malalaking order. Mas mapapanatag ang loob ko sa legal na pagnegosyo. Tama, Junel. Mabuti na ang mga patakaran ngayon. Kumuha ka ng permit, legal ang negosyo mo. Lumago pa ang negosyo mo sa hinaharap. Ano po ang kailangan ninyong asikasuhin? Gusto ko pong mag-apply ng business permit para sa paggawa ng tokwa. Sige po. Dala ba ang mga dokumento? Processing fee, 50 piso para sa permit, 30 para sa sanitary. Nandito po lahat, dala ko. Kumpleto na. Sa loob ng 3 araw, lalabas ang permit. Pwede ninyo pong kunin dito pagkatapos. Salamat po. Binabati kita, Junel. Sa wakas, lehitimong negosyante ka na. Salamat sa patakaran ng gobyerno. Panatag na ang loob ko. Talagang mas komportable ang pakiramdam. Ginoong Chen, lumabas na ang business permit ninyo. Ayos. Handa na ang lahat. Hintay lang ako sa balita. Pwede na tayong maglagda ng kontrata. Magpadala kayo ng 25 kilong tukwa araw-araw.
Ang presyo, tulad na napag-usapan, 0.35 piso bawat kilo. Sige, walang problema. Ako mula sa Welcome Restaurant. Natikman na namin ang tukwa ninyo. Napakasarap po talaga. Ang aming restaurant. Nangangailangan ng 10 kilong tukwa araw-araw. Pwede mag-deliver? Pwede. Siyempre pwede. Bigyan ninyo ako ng 2.5 kilong tukwa. May permit kayo, kampante kami. Ako naman, 5 kilo. Sa inyo na lang kami, bibili mula ngayon. Lumalago na ang negosyo. Hindi ko na kayang mag-isa. Kailangan ko nang kumuha ng apprentice. Ginoong Chen, gusto ko pong mag-aral sa inyo kung paano gumawa ng tukwa. Anak, mahirap ang trabahong ito. Gigising ka ng alas 3 ng madaling araw araw-araw. Kaya mo ba yon? Kaya ko po, hindi ako takot sa hirap. Basta po turuan ninyo ako. Gagawin ko ang lahat. Sige, tatanggapin kita bilang apprentice. Una, sa paggawa ng tukwa, dapat may integridad. Pangalawa, dapat lehitimo ang pagnegosyo. Naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong matututo ng mabuti. Bunso, ang aga-aga gumising ka na. Master, gusto kong matuto ng mas marami, para mas mabilis akong matuto. Magaling ang batang to, siguradong magtatagumpay siya balang araw. Heto, ang iyong monthly allowance. Pero hindi pwedeng magutom habang nag-aaral ng sining. Salamat po, Master. Mabuti na lang may bagong apprentice ako. Banso, may kailangan ako sa'yo. Ano po yun? Alam kong may sakit ang lola mo. Kailangan nyo ng pera pang gamot. Heto ang 500 piso. Hawakan mo muna. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Tanggapin mo muna. Tanggapin mo. Hindi naman ito libre. May hihilingin ako sa'yo. Hindi naman ito libre. May hihilingin ako sa'yo. Tulungan mo akong nakawin ang sining ni Junel Chen sa paggawa ng tukwa. Lalo na ang sikretong paan ng pagpapakulo. Kapag natutunan mo na yan, gagawin kitang pangalawang tagapamahala ng Tofueria. Bibigyan kita ng 50 piso kada buwan. Pero, mabait po sa akin si Master Chen. Anong silbi ng kabaitan niya? Magkano lang ba ang mabibigay niya? Sapat ba yon para sa gamot ng lola mo? Sumama ka sa akin, saka ka lang angat sa buhay. Yan ang tamang desisyon. Ang matalino ay sumasabay sa agos. Sige, pero ito na lang, hindi na maulit. Master, nakabalik na po ako. Master, bakit po kayo tumatalikod kapag nagpapakulo kayo? Yan ang sikretong pamana ng aming pamilya, hindi pwedeng makita ng iba. Kapag handa ka na talagang maging master, saka kita tuturuan. Ay, ganun lang pala kadali. Nakuha ko na. Bunso, gusto kitang turuan ng maayos. Pero sobrang nabigo ako sa'yo. Tatay, sinabi niyong gawin ang tukwa ng may konsensya. Tatay, pero hindi lahat ng tao ay may konsensya. Ama ng sining. Paumanhin po. Kung ito ang napili mong landas, titingnan ko. Kung ibibigay mo ba bukas kay John Chen. Tamang-tamang init na, pwede nang lagyan ng pampaasim. Dapat sapat ang pampaasim para matigas ang tokwa. Ah, kailangan pala ng 70 degrees. Ganito pala karami ang pampaasim, naalala ko na.
Bunso. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Kung may konting konsensya ka pa, hindi mo itong maling paraan. Sasabihin kay John John Chen. Nandito ang tunay na lihim, hindi sa termometro. Ang init, numero lang yan. Ang kamay, buhay yan. Ang ninakaw na sining, hindi makakagawa ng magandang tokwa. Lola, kapag nakuha ko na ang pera, mapapagamot na kita. Ang galing mo naman, ang talino mong magtanda. Kapag nagawa ko na ang tukwa, siguradong may parte ka. Malapit na akong makagawa ng magandang tukwa. Tingnan natin si Junel Chen. Kung ano pa ang maipagmamalaki niya sa akin. Ano to? Bakit ganito? Impossible. Nakita ko mismo kung paano ginawa ni Junel Chen. Mali ang tingin mo. Tangina, wala kang kwenta. Ang pait naman ng tukwa nyo. Hindi makain. Isuli ang pera. Bayad. Bayad. Huwag kayong mag-alala. Papalitan ko po. Tangina, walang kwenta ka. Kahit magnakaw ng gawain, palpak ka pa rin. Umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit. Chen Jiangwo, niloloko mo ba ako? Hindi ito matatapos dito. Kuya San, isang tagay para sa inyo. Junjun, ano? Anong kailangan mo? Kuya San, sobrang inapi ako ni Chen Jiangwo. Kuya San, kailangan niyo po akong tulungan na maghiganti. Kuya San, kung matutulungan niyo po akong maghiganti, bibigyan ko kayo ng 1,000 piso. 1,000? Madali lang yan. Tagal ko nang ayaw sa kanya. Salamat, Kuya San. Agay tayo. Noon pa, tatay ko ang sinira ng tatay niya. Noon pa, tatay ko, sinira ng tatay niya. Matagal ko nang gustong singilin yon, kasama na ang lahat ng galit. Ngayon, siguradong hindi na siya makakabangon. Salamat talaga, Kuya San. Ako na ang bahala. Bukas ng umaga, abangan mo ang palabas. Kapag si Kuya San na ang kumilos, sigurado yan. Kuya, pasensya na. Pero lahat ng humahang sakin, kailangang umalis. Chen Jiangwo, ang tapang mo pala, ah? Mang-agaw ka ng negosyo ng tropa ko? Tatay Liu, negosyo ko to. Anong pakialam mo? Wala akong pakialam? Ngayon, ipapaamdam ko sa'yo, kung may pakialam ba ako o wala. Tumigil kayo. Tatay Liu, sinira mo ang tindahan ko ngayon. Babayaran mo yan ng doble. Hintayin ko. Subukan mo lang. Pwe. Junel, ayos ka lang? Ayos lang ako. Kawawa naman, sinira na nila lahat. Huwag mo nang tingnan, umalis na tayo. Huwag ka nang maghanap ng gulo. Tatay Liu, John John Chen, isusumbong ko ito sa inyo. Lahat ng puhunan napunta sa pagbili ng mga balatong. Ngayon, wala na talaga akong pera. Ang gilingang bato ni Lolo Wang, sinira rin ni Tatay Liu. Hindi na magagamit. Hayaan mo na ang nasira, basta't ligtas tayo. Chen Junel, talagang wala na siya. Na-offend niya si Tatay Liu. Sino pa ang maglalakas loob magtinda sa palengke? Junel, baka dapat umalis ka na sa bayang ito. Kung hindi, patuloy ka lang niyang awayin. Hindi ako alis. Kung aalis ako, magiging masaya lang sila. Dito ako titindig ng matatag para makita nila na si Chen Junel ay hindi basta-basta napapahiya. Ikaw si Chen Junel? Sino po kayo? Matagal na kitang pinagmamasdan. May talento ka. At may konsensya. Pero kulang ka ng isang bagay. Anong bagay? Sumama ka sa akin, at malalaman mo. Sino nga po ba kayo? Ako ang nakatatandang kapatid sa sining ng iyong ama. Ako si Mang Lilaw. Noong araw, magkasama kaming gumagawa ng tukwa. Sayang, maaga siyang namayap. Mang Lilaw. Narinig ko kay tatay ang tungkol sa inyo.
Nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyo, palihim kitang pinagmamasdan. Mabuti kang bata, matiyaga at may puso. Alam mo pa ang tamang pagpapatakbo ng negosyo. Mang Lilaw, paano nyo nalaman ang nangyari sa akin? Maliit lang ang bayang ito. Mas maliit pa ang mundo ng mga gumagawa ng tofu. Nakita ko lahat, kung paano ka pinalayas, kung paano sinira ang tinda mo. Ipapasa ko ang sining ng tofu milhojas. Gusto mo bang matutunan ito? Opo, Mang Lilaw. Gusto ko. Mabuti. Sumama ka sa akin. May tofueria ako sa probinsya. Doon ka mag-aral na mabuti. Kapag pinagsama ang dalawang pisngi, kumpleto ang pagpasa ng sining. Pasok ka. Mula ngayon, dito ka natitira. CJ, Walang araw na dapat masayang sa pag-aral ng sining. Ang tofu milhojas ay dapat gilingin ng 12 bises. Kahit isang bises na kulang, hindi pwede. 12 beses. Nasa isip ko na. Steam ng 8 oras. Dapat sakto lang ang apoy, hindi malakas, hindi mahina. Dapat matutunan mong tignan ang apoy, ang singaw, at ang kulay. Mas mahirap pa ito kaysa sa paglalagay ng koagulan. Walang madali sa dekalidad na sining. Pipigayin ng 12 oras. Gamitin mo ang pangkalan ng iyong ama para sa matandang tofu. Gamitin mo itong pangkalan ko para sa tofu milhojas. 2 pangkalan, iba't ibang gamit. Naiintindihan mo ba? Opo. Ang sining ang ugat, ang konsensya ang pundasyon. Nagawa ko na. Sa unang subok mo pa lang, ganyan na ang resulta. May talino ka. Lanan. Ang sarap. Napaka-smooth ng texture. May bahagyang amoy ng toyo. Ang ganitong klaseng tofu, siguradong mabibenta ng mahal sa lungsod. Umuwi ka na. Gamitin mo ang sining na ito para muling bumangon. Tandaan, huwag kalimutan ang konsensya at tamang paan. Nasa isip ko na. Ang sining ang ugat, ang konsensya ang pundasyon. Mabenta na ang tofu milhojas. Ang matagal nang nawalang tofu milhojas. Tofu milhojas? Ano yun? Hindi ko pa yan narinig. Tikman mo lang, malalaman mo. Halika, tikman nyo ang nawalang lumang sining. Wow, ang sarap. Ito ba ay tukwa talaga? Ang sarap-sarap. Bukas, siguraduhin mong mag-iwan ka ng 5 kilo para sa kin. Pasensya na, ubos na ang paninda ngayon. Bukas, dadagdagan ko. Ginoong Chen, napakasarap ng iyong tofu milhojas. Gusto kong makipagtiopsa, yun ang pangmatagalan. Magpadala ka ng 50 kilos ng tofu milhojas araw-araw. Usapan natin ang presyo. Sige, 1 piso kada kilo. Pangmatagalang supply. Deal, Junel. Pagbalik mo pa lang, ginulo mo na ang buong bayan. 1 piso kada kilo, 3 bises ang presyo ng ordinaryong tukwa. Ito ay pinagkaloob sa akin ni Ama ng Sining. Chen Jiangwo. Saan mo natutunan yan? Bumalik ka na naman para hadlangan ang daan ko. Pero paano natin ito gagawin? Hindi natin alam ang paraan. Sa talino ko, bibili lang ako ng ilang kilo para pag-aralan. At malalaman din natin. Paano kaya ginawa ang ganitong texture? Walang iba, kailangan lang pindutin ng pindutin. Ako na ang bahala. Ano ba to? Bakit hindi magawa-gawa? Talagang may tinago si Chen Jiangwo. Hayop na yan. Ang tagal niyang pinag-aralan ang sining na iyan. Paano natin malalaman sa loob lang ng ilang araw? Kung ganon, mag-iba ako ng paan. Kung hindi tayo makakapantay sa galing.
Makikipag-agawan tayo sa presyo. Gagamit ako ng murang sangkap, at ibebenta ko ng mas mura sa'yo. Gagamit ako ng murang sangkap, at ibebenta ko ng mas mura sa'yo. Karamihan ng tao ay kuripot. Tingnan natin kung alin ang mas mabenta. Junjun, yung mga munggo na yan, may amag na, di na pwedeng gamitin. Anong kinakatakot mo? Dagdagan lang ng tubig, maghugas, sino ang makakapansin? Lolo Wang, yung mga amag na munggo na yan, magkano? Junjun, yung mga yan, panghayop lang, bakit mo bibilhin? Huwag kang makialam, sabihin mo na lang kung magkano. Yung mga amag na munggo na ito, presyo ay 1 katlo ng bago. Pero sabihin ko sa'yo, di pwedeng kainin ng tao. Alam ko, pangpakain lang sa manok ang bibilhin ko. Bigyan mo ako ng 1,000 kilo. Junjun, yung mga amag na munggo na yan, pwedeng gawing tokwa. Bakit hindi? Pag nadurog na, di na mapapansin. Malaki ang matitipid. Pero baka magkaroon ng problema kapag kinain. Anong klaseng problema? Maaring magtatay lang. At saka, sino ang makakapagpatunay na dahil sa tukwa natin sila nagtatay? Bili na ng tukwa. Bagong bukas, murang presyo, subukan nyo. Junjun, bakit ang mura ng tukwa mo? Aray, ang sakit ng tiyan ko. Ako rin, kinain ko yung tukwa ni Junjun Chen. Ayon sa reklamo ng publiko, ang tukwa ng pamilya Chen ay pinaghihinalaang gumagamit ng sirang sangka na nagdulot ng food poisoning sa maraming mamimili. Sa buong lalawigan, isinasagawa ang 100-day food safety cleanup operation. Pupunta kami ngayon para mag-inspeksyon. Bukas, kami ay mula sa Provincial Bureau of Industry and Commerce at Provincial Health Office. Kinatawan, kasalukuyang nagsasagawa ng inspeksyon sa kaligtasan ng pagkain. Mangyaring makipagtulungan. Anong inspeksyon? Wala kayong makikita rito. Ito ang aming mga IE. Ayon sa mga kaugnay na regulasyon. Ang dumi dito, puno ng basura at langaw. Halika, tingnan ninyo ito. May mga sirang at bulok na soybeans dito. At itong mga soy milk na ito, napanis na, sira na, ang kapal-kapal na mga dumi at mansa sa mga drum. Junjun Chen, itong mga bulok na soybeans na ito, at sirang soy milk, para saan mo ito ginagamit? Ito po ay para sa baboy, hindi po para sa tukwa. Huwag kang magsinungaling. Tingnan mo, itong sariwang gawang tukwa, katabi mismo ng sirang soy milk. Ginagamit mong sira para gawing tukwang ibenta. Pakita mo ang iyong business permit, food safety permit at health certificate. Wala pa po akong mga papeles. Walang lisensya, gumagamit ng sirang sangkap sa paggawa ng pagkain. Ay sisil namin ang iyong tofuria. Kumpiskahin ang lahat ng substandard na produkto. Kasalanan ko lahat ito. Dahil sa sobra kong pagpabor. Kung noon pa sana ibinigay ang tofueria kay Jonel. Hindi sana nangyari ito. At ang nagwagi ng titulong pangunahing mabuting negosyante ng taon, ay si Chen Jiango ng Junel's Tofu. Matapat sa paggawa, legal sa pagnegosyo. Sila nga ang may sabi, ang masama ay may masamang kapalit. Si Junjun Chen, sarili niyang ginawa ang kanyang kapahamakan. Mas mabuti pa si Chen Jiango. Magaling ang kamay, mabuti ang puso, at sumusunod sa batas. Karapat dapat siya sa parangal na ito. May pag-uusapan tayo. Jonel, dumating ka. Gusto kong bilhin pabalik ang lumang tofueria ng pamilya Chen. Bilhin pabalik. Ganyan-ganyan na ang ginawa ng kapatid mo sa tofueria. Gusto mo pa? Iyan ang minana ko sa tatay ko. Hindi dapat maputol ang ugat sa kamay ko. Ibebenta ko sa iyo sa halagang 5,000 piso. Sapat na yan para sa multa at pambayad sa mga gamot. Nandito ang kontrata, pirmahan mo. Simula ngayon, akin na ito. Ay, nabawi ko na ang dapat sa atin.
Junel, binabati kita. Sa wakas, nabili mo na rin ang tofueria. Junel, mula ngayon, makakakain na ulit tayo ng tunay na tukwa ng pamilya Chen. Simula ngayon, muling magbubukas ang tokwa ng pamilya Chen. Simula ngayon, mga estudyante ninyo ako, si Chen Jiangwo. Ibibigay ko ng buong buo ang lahat ng aking nalalaman sa inyo. Pero may 3 akong patakaran. Una, gawin ang tokwa ng may konsensya. Huwag magtitipid sa sangkap. Pangalawa, magnegosyo ng legal. Pangatlo, kapag natapos na kayong mag-aral, ipasa rin niyo ang sining na ito. Kaya ninyo ba? Kaya namin. Mabuti. Simulan na natin ang klase. Ituturo ko ang paggiling ng soy milk. 9 na ikot bawat dagdag ng toyo. 3 kutsara bawat dagdag. Huwag kulang, huwag sobra. Guro, bakit 9 na ikot bawat dagdag? Ito ang minana mula sa ama ng sining. 9 na ikot, sakto lang. Para pino ang soy milk. Matatag ang kamay, pantay ang lakas. Ang paggawa ng tokwa, tulad ng pagiging tao, hindi dapat minamadali. Guro Chen, nagkamali ako. Dapat hindi ako nabulag ng pera at nagtaksil sa inyo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Dapat kang kumilos ng may konsensya. Ang dapat mong hina ng tawad ay ang sarili mong konsensya. Alam ko. Wala na akong natira ngayon, pero talagang alam kong nagkamali ako. Ito ang talaan ninyo noong tinuruan ninyo akong gumawa ng tukwa. Dala-dala ko pa rin ito. Hindi ko hinihiling na tanggapin ninyo ulit ako bilang estudyante. Sandali. Mag-umpisa ka bilang utility boy. 15 piso bawat buwan. Kung talagang nagbago ka na, saka kita tuturuan ng sining. Pero sasabihin ko na kung magbalak ka ulit ng masama. Layas ka agad. Salamat, Guro Chen. Gagalingan ko talaga. Hindi ko na kayo bibigin ulit. Junel, binigyan mo pa siya ng pagkakataon? Sa kabataan, talagang may mga pagkakamali, di ba? Basta't handa siyang magbago, bigyan natin ng pagkakataon. Pero kailangan dumaan muna sa pagsusuri. Ano bang nangyari? Ito, itlog mula sa aking mga inahin. Ibigay ko sa'yo. Tungkol kay Junjun, ako ang may kasalanan sa'yo. Masyado ko siyang pinaboran bilang bunso. Hindi ko akalain na masisira siya ng ganito. Alam kong mali ako. Hindi kita pinapatawad. Gusto ko lang sabihin sa'yo, pasensya na. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Sa mga susunod, papuntahin ko ang mga apprentice para tumulong sa'yo. Magpapadala ako ng 50 piso kada buwan. Panggastos mo sa pagkain at gamot. Salamat, Junel. Responsibilidad ko bilang anak ang gawin ito. Pero yung nangyari noon, hindi ko malilimutan. Alam ko. Ingatan mo ang sarili mo. Ipamahagi mo itong mga itlog sa mga kapatid. Dagdag ulam ngayon. Maligayang bati, Junel. Dinuksan na ang ika-8 branch mo ngayon. Lahat ito, bunga ng ating pagsisikap. Tito Junel, sumali na ako sa scout ngayon. Ang galing! Heto, premyo ko sa'yo, tofu mil hojas. Kuya, 2 taon na ako sa construction. Foreman na ako ngayon. Alam kong kasalanan ko ang lahat noon. Sa'yo, sa lahat. Nagtratrabaho na ako ng mangal ngayon. Mas payapa ang loob ko. Ito, 2,000 piso. Pa sa pinsalang nagawa ko sa'yo noon. Unti-unti kong babayaran. Itago mo na yung pera. Basta't mabuting tao ka na lang mula ngayon. Dumiretso ka sa buhay. Huwag ka nang gumawa ng masama. Salamat, kuya. Umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Ang narating ko ngayon walang ibang tumulong. Dahil ito sa pagpupuyat ko tuwing 3:00 ng umaga sa paggawa ng tokwa. Dahil sa pagiging tapat ko sa bawat pirasong tokwang ginagawa. Dahil sa magandang pulisya ng gobyerno para sa mga negosyanteng tulad namin. Gusto kong sabihin sa lahat sa mundong ito. Walang tagumpay ng walang hirap, walang problema na di malulutas. Basta't handa kang magtiis, magsikap at maging tapat. Tiyak na magkakaroon ka ng magandang buhay. Ang tagumpay ni John Chen ngayon ay dahil sa tibay ng loob na ito.